Yan mga kabukals, si Milky iinom na. Inom na. Malaki-laki na yung dinala natin kasi yung maliit parang bitin sa kanya. Lipat natin dun, gigit na ako. Bukas na siguro. Bukas ko na ililipat. Yan. Ganda pa rin katawan, no, mga kabukals. Araw-araw lang painom. Ayan, may asin niya mga kabukals, yung pinapainom natin sa kanya. So ito yung ano, pinagkaiba talaga ng kambing sa kanong baka mga kabukals. Mas nadadalian ako sa baka ngayon. Yung sa ano, yung tali niya mga kabukals, magtitingin tayo sa online, yung parang strap na para sa mukha. Para hindi lubid, yung strap siya na lapad. Lapad para hindi bumabaon sa mukha. Kasi yung pagkaganyang lubid, bumabaon sa mukha yan eh. Kawawa. And then, may nagsuggest, putasan daw yung ilong. Pero siguro pag ano na, yung malaki na siya. Kawawa naman, putasan mo ilong kay lit-lit pa. Yung kay Kuya Greg naman, walang butas ang ilong. Ang ginawa niya, sasunga yung ano eh. Sasunga yung tali niya. So ano, sumusunod naman. Tignan natin kung ano, parang kawawa din pagka binutasan yung ano, yung ilong. Pero yung iba, yun nga nakikita ko may butas sa ilong. Kaya lang 'di ba parang ano, ano ba 'yan? Hindi sila komportable sa ganun eh, 'di ba? Ikaw ba naman may butas ka sa ilong palagi tapos may tali ka pa sa ilong. Parang ano, hindi komportable. Ano ginagawa nila doon? Mga nagsa site B mga kabukals. Site B sa phase 2. Lakas na uminom oh. Lakas na uminom. Bukas na kita lilipat, Day. Bukas na, ano pa naman yung damo, ano? Marami pang damo eh oh. Simutin mo na muna yan. Bukas na kita lilipat doon sa gitna kasi tatabasan ko pa yun yung mga bushes na ano, yung pwede niyang pagbuhulan eh. Ano, tatabasan ko pa. Tutulusan na lang natin ang bakal sa gitna bukas. Yan natin nililipat. Yan, paggabi na naman, mag-aalas 6 at padilim na naman. Yun, sana maka-recover si Sarsi mga kabukals. Pero di ba, tanggapin na lang natin kung ano talagang mangyari. Ano eh, laging gano'n na namamatayan kasi. Kaya ano, lalo ko na-appreciate tuloy yung baka. Lalo ko na-appreciate. Pero mo ito si Milky mga kabukals, di buntis pa lang si yung kalabo ni Kuya Greg. Sabi ko pag nanganak yan Kuya Greg, bibilin ko kung kailan lang yun. Tapos yung nga nanganak ko, 3 buwan pa lang naman mahigit. Pinag-uusapan namin parang 3 months ago pa lang mahigit ngayon nakapera na siya naka 30 mil na siya, di ba? So ganun lang pag-aalaga niya, sugalan na suga, wala na siyang hindi na niya tinuturukan doon ng mga vitamins yan, saka purga. Pero tayo, lalagyan natin ng konting pampering. Pupurgahin natin, and then from time to time, kahit paminsan-minsan, bigyan din natin ng vitamins. Pero yun nga, ang nabanggit ko lang naman yung klase ng pag-aalaga niya. Walang vitamins, walang purga, nakasuga lang, umulan umaraw, andyan lang sa sugaan, di ba? Pero nakapag-aanak siya. Ito pang-apat na anak na nila ng inahin niya sa kanya kasi nabili nila yan, inahin na raw yan nung nabili nila breeding na talaga nung nabili nila. Ito si Milky, matagal-tagal pa to kasi yung kapatid nito 3 taon na raw hindi pa naglalandi. Sabi ko nga baka sobrang taba yung pupo niya mga kabukals. Matigas ang pupo, so isang sign po yan na walang problema pag matigas ang pupo, hindi nagpupururot. Yan. Yung niya, yung quadra niya, ayun, hindi ko pa natatapos. Skeleton pa rin hanggang ngayon.
Galimot, nilalamok na ako. Dali. Tapusin natin yung kwadra mo. Yan, kasi nga kanina tinanghali ako ng dating na rin. Nakarating ako dito, nakabalik ako dito past lunch break, past lunch time na. Si Ma'am Ana nga, saka si Sir Gino, yan, shoutout. Yung nakakuha po dyan sa kabila na 900 square meter yung may kubo. Umu-order ng itlog. Sabi ko, ma'am, nasa San Jose del Monte pa ako. Mahihintay niyo ba ako? Ano daw, mga lunchtime pa raw sila alis. Kaya lang hindi na ako nahintay kasi nga, pasado lunchtime na ako nakabalik. So yun, sayang, one tray din sana yung bibili nila. Bali pagbalik na lang daw. Ayan, kasi nagpunta pa ako ng ospital mga kabukals. Nagtanong ako ng nepro kung ano schedule. Kasi nga si partner papacheck up natin sa nephrologist, yung sa kidney nga niya. So yun, nakuha ko naman yung schedule. And then yan, ayusin ko lang yung mga isisingit ko kung kailan kami pwede makapunta. So yun, lagari, hindi pa tapos ang problema, andun pa rin, lagari pa rin, pero at least may konting ginhawa na at nandyan na si nanay, nakakatulong na, pwede nang iwan-iwanan. Pero yung problema kay partner, andun pa rin, pabalik-balik pa rin ako gusto ko kasi pagbalik ko sa San Jose del Monte, diretso check up na kami para hindi sayang yung biyahe ko. Kaya yan, titignan ko yung yung mga schedule ng nephrologist para may schedule namin. Sir, meron sir. Ayan Yan. Mule foot. Yan sir, mule foot yan. Puti may puti sa paa. Ayan. And lalaki. Ganda na itlog buo. Buong itlog. Pwede sir, pwede. Good morning mga kabokals. Ayan, so kagabi nga po ay nagka-chat ko si Sir Maximo Portugal. Kukunin niya na yung isang mule foot na lalaki dito mga kabokals. Gagawin niyang barako. So nakita niyo naman kagabi mga kabokals, yung paa niya ay talagang mule foot. And then ang ganda ng hubog ng kanyang mga itlog. Ayan. So nandyan siya mga kabokals. Kagabi yon yung ating ipinakitang video kasi nanghingi siya ng ng video nung biik nga para makita niya. And then yan, nagpadala na po siya ng reservation fee. Gusto niya nang bayaran ng buo, kaya lang sabi ko reservation fee lang muna sir kasi baka magastos ko kagad yung pera. Ayan, so reservation fee lang po muna. Lahat po yan ay na reserve na, lahat po yan ay may reservation fee na 1K per piglet nga po ating reservation fee. And ayan bilog na mga kabokal. So ito po ay nasa 15 days na sila. Hindi ko nagkakamali sa records ko. So ang ating target release date, ang kanilang ika-45 days ay sa October 24. Ayan. So tama-tama si Sir Maximo ay uuwi na October 21. Yan, siya ang mismong pipick up dito and then dadali niya sa Batangas. Ayan. So sold out na mga kabokals. Lahat ng bake sold out. Ang galing. And yan, maraming salamat po sa ating mga viewers na nag-avail ng ating mga bake. Yan. So huling-huli nga po kagabi lang si Sir Maximo Portugal. Yan. Thank you sir. So ito, na to? Yung the rest of the mail ay kakapunin na natin mga ilang araw na lang. So ititira na lang natin yung kay Sir Maximo na gagawin niyang barako. Andyan lang yun. Pare-parehas kasi itsura. Yan. Magandang gawing barako yan, lalo na ito ay pang ilang anak. Considered as third parenting matawag doon. Third na panganak niya na ito kasi yung una nga mommy pies lahat. And then yung pangalawa niya 12 peraso. Then ito pangatlo niya 8. Yan.
So maganda yung pinanggalingan lahi, maganda yung number ng piglets na binibigay, and maganda rin yung paglaki ng mga piglets. So yan, sakto-sakto, swak na gawing breeder talaga. Yan. So silipin natin iba. Ako po ay aalis. Yun nga kasi papacheck up po si partner. Ngayon na lang kami aalis kasi kailangan ng urgent na rin talaga yung para mabigyan na siya ng tamang gamot, ma-prevent na yung pagka ng kidney niya. Sana naman mahabol pa. So yun, katatapos ko lang magpakain ng ating mga alaga, and then lalakad na naman ako puntang San Jose del Monte, susundin ko siya, and then andun din naman yung hospital na pupunta namin. So nephrologist ang aming pupuntahan ngayon. Alas 12 yung schedule ng doktor. So ngayon po ay alas 9 pasado. Kailangan ko ng nag-shoot lang ako saglit, and then kakape konti, and then alis na. Para abutan namin makapagpalista na kaagad sa Ito naman yung mga kabokas, yung anak ni Tricia. Ang ganda na rin, Ito nga po yung reserve na kila Ma'am Irene at Sir Paul. Yan. Yun, ito si next in line, ito. Kaya lang pina-reserve na rin po ni Ma'am Irene, mga kabukal. So nakita niyo naman, hindi pa lumalabas yung bake, reserve na. Kaya Ma'am Irene at Sir Paul, yan, pina-reserve na rin po. Hindi pa lumalabas, meron na may-ari. Yan ang kagandahan po. Yan, maraming salamat. Yan si Kanor. Brother, stay put ka lang dyan, brother. Malapit-lapit ka na naman magtrabaho, brother. Kulang ako sa inahin talaga. 3 piraso, pero okay lang yan. Update muna mga kabukas bago tayo lumakad. Update kay... Dapat magpupurga ako ngayon kasi yung programa ng ginaguide nga ako ni Ma'am Jean Castro. Ayan, ginaguide nga ako. Kasi ang dapat gagawin natin ngayon, magpupurga ako lahat. Lahat yan, purga, tapos tulok vitamins. Tapos after 15 days mag-ivermectin tayo. Ngayon po oral na pampurga ang gagamitin natin. Tapos vitamins. Then after 15 days daw ivermectin naman. So ngayon internal ang target namin, internal parasites ngayon. Tapos vitamins, and then after 15 days external parasites naman ang tatargetin namin. Gamit naman yung ivermectin. Yun nga yung mga pinadala niyang gamot sa atin, yun ang gagamitin natin. And subukan ko na uli ng SMP si Sarsi, kaya lang yan hindi pa rin siya makatayo. Pero the good thing is kumakain pa rin siya. Mukhang nagre-respond siya dun sa gamot. Ayan. So sana naman ay makarecover pa. So mamaya pag uwi ko mamayang hapon or gabi, susubukan ko bibigyan ko uli siya ng SMP. So 1 tablet ngayon, and then 1 tablet uli mamaya. Dissolve natin sa tubig, siya nating pinapainom sa kanya. Yan. Sana mahabol. So, bukas na ako magpupurga. Unahin ko muna yung pa-check up ni partner. So, ayan mga kabukals, lalakad na muna ako. Ayan, in-update ko lang po kayo. And si Milky, nailipat ko na. Hindi ko na na-videohan kanina, pero nailipat ko. Si Dalok. Yun, ayun si Milky. Ayan, so si Milky nga po, nalipat ko na. Nandun siya nung nandun siya kahapon nung nagpainom tayo, andun sa gilid. Ayun, ayan, ginitna natin siya. Kasi ayun ma-green pa, marami pang dabon yan. Gitna, and then lalakad siya rito. Ayan, pag ganun lang naman yan. Paikot-ikot lang siya. Ayan, si Milky. Ayan po, lalakad na muna ako mga kabokals. Mga kabokal, andito na kami sa hospital. Ayan mga kabokal, waiting tayo sa papacheck tayo sa nephrology. Pero yung try na nila. Ha? Ito na ako. Ayan mga kabokal, so na-check na siya. Unfortunately, mataas yung chance na ma-dialysis. So, chronic kidney disease mga kabokals ang
rule out ng nephrologist. Chronic kidney disease talaga. So, magpapalaboratory uli kami, kukunin uli yung creatinine niya, BUN, saka ano pa ba yun? Mga urine test. So, sana naman mababa na yung creatinine. Kasi pagka sobrang taas pa rin ang creatinine niya, dialysis mga kabukals. Wala kami ibang choice, dialysis talaga. Kakahinatan. So, yan. Akit kami magpapalaboratory kami. Kaya mga kabukals, so papalaboratory siya. Nandun kinukunan ng dugo mga kabukals. Yun sa laboratory. So, sana mababa yung niya, creatinine niya. Kasi sobrang taas nga daw. Titignan nung pinaretake nung doktor nga pinacheck ulit. Kung mataas pa rin, ganun pa rin kataas. Yun, dialysis. So, kinakabahan din ako. Kasi naranasan ko sa tatay ko mga kabukals. Yun ang pinamatay ng tatay ko eh. Kidney failure din. So, nakita ko yung hirap nung dialysis talaga. Napakahirap. Pagka na-dialysis ka, nabusan ka ng pera, tegibers. Ganun po yung dialysis mga kabukals. So, sana hindi naman umabot sa ganun. Sana maagapan pa.